Dahil nga sinabi ni Chairman Don Artes, ama ng MMFF si President Erap, siya yung may special award pararangalan sa reunion dito sa Golden Edition ng Metro Manila Film Festival. Well, nakatanggap nga kami ng invitasyon galing kay Chairman Artes na as early as last year, sinabihan ako na tatanggap nga ng parangal ang aking ama bilang founder ng Metro Manila Film Festival. Alam mo, maraming pagsubok yung nangyari noong 1974 nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating unang ginang Imelda Marcos. Ang pagkakaalam ko, if my memory serves me right, pinapirmahan ng aking ama si First Lady Imelda para magkaroon ng film festival tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kasi dati ang mga pinalalabas na mga pelikula ay mga foreign films, mga pelikulang banyaga. So naisip po ng aking ama na dapat panay Tagalog films lang ipalabas tuwing panahon ng Kapaskuhan. So the rest is history. At nangyari na yung gusto mangyari ng aking ama. So hanggang ngayon ay tinataguyod pa rin natin ang pelikulang Pilipino tuwing panahon ng Kapaskuhan. Kasabay nito yung Mowel Pad na 50 years. Yes, noong umpisa ng Metro Manila Film Festival 1974 hanggang 1986, ang nagpapatakbo ng Film Festival ay ang Mowel Fund. At ang lone beneficiary, ang sole beneficiary ng mga amusement taxes ay napunta sa Mowel Fund. Alright? Kaya nakapagbili ng lupa, nakapagpatayo ng building, at marami na kinabang ng mga scholars sa Mowel Fund. Yun din ang founder din ng Mowel Fund, incidentally ng tatay ko rin. So nung pumasok ang administrasyon ni President Cory, ay inilipat nila yung pamamahala ng MMFF sa MMA pa nung araw, Metro Manila Authority. So ang humahawak noon ay yung MMA hanggang sa kasalukuyan naging MMD, naging MMC, naging MMDA na. So napunta dun sa mga mayors. No? Nung nalaman ko yun, sabi ko sa sarili ko, bakit napunta sa mga mayors? Wala naman masyadong alam sa patakbo ng Manila, Metro Manila Film Festival. Pero yun pa rin nangyari hanggang ngayon ay ang nagpapatakbo nga yung MMDA. Pero yung mga beneficiaries ngayon ng mga amusement taxes, hindi lang ang Mowel Fund, nahati na eh. Merong Film Academy, etc., yung mga Actors Guild, etc. Lumiit yung pie o yung kita nung Mowel Fund. So, may plano po ba kayo na gusto niyo po bang mabalik? Well, kung ako lang ang masusunod, gusto ko may balik yung pamamahala ng Metro Manila Film Festival sa mga nakakaintindi ng pelikula. Film industry. Ng film industry. Yun lang naman isa. Sa tingin mo, what would it take? Well, it has to have the approval of the President, of course. Kasi nung panahon nga ni dating Presidente Marcos ay pinayagan ni Presidente Marcos. And kasi si First Lady nung kasalukuyang gobernador ng Metro Manila. Pero so far, Senator, ano sa tingin yung performance ng MMDA sa Metro Manila Film Festival? Okay naman. Sa ngayon, okay naman. Wala naman akong masasabi. Kasi I was a part also when I was mayor of San Juan. No? In fact, I was elected as a chairman of the screening committee, one of those nakalimutan ko na anong year yun. Kaya lang maraming mga siyempre mga hindi masyadong nakakaintindi sa pelikula. Maraming pagsubok din. Kumusta si President Erap? Kakayanin naman niyang umattend? Well, pipilitin ko siya mamaya na mag-attend, but baka hindi siguro siya makaakyat ng stage at ako lang siguro magbabasa ng kanyang mensahe. Kami siguro ni Jake. Ayan. Pero nabalita niyo po sa kanya that he will be honored as the father of MMFF. Ano po ang reaction ng President? Well, it was
happy and at least na-acknowledge yung kanyang, na-recognize yung kanyang contribution sa film industry. Actually, sa kanya naman, hindi naman porket tatay ko yun, sa kanya naman lahat talaga yun. Metro Manila Film Festival, One Fund, etc. Marami na rin siya naging contribution. Sen, yung issue yata ngayon is yung yung pelikula at kung ilang number of cinemas ang kung saan siya pinapalabas. Of course, it affects po kung ano yung mas napapanood ng tao because they have more options, less options actually to watch the other entries. Yung po bang mayor sa tingin niyo, meron ho silang pwedeng maging hand in that na wala siguro pakialam ang mga mayors ang mga ano din yung mga theater owners. Kasi ang alam ko diyan raffle yan eh. Nung panahon when I was mayor of San Juan, when I was a member of the committee sa MMDA, bunutan yan sa mga sinehan. The problem is ang hirap lang kasi sa atin dito pag kulelat yung pag mahina yung pelikula mo last day na. Unlike in other countries like for example South Korea. Alam mo sa Korea pinag-aralan ko rin yung kanilang kung paano tumagal yung kanilang industriya ng pelikula. Alam mo doon pa lang sa estudyante, meron na silang curriculum tungkol sa filmmaking. No? Tsaka kailangan yung mga local films nila, kailangan tumagal doon ng 30 days. Kailangan panoorin. Eh dito, pag mahina yung pelikula mo, first day, last day na. So, wala talaga pagkakataon na makabawi yung mga producers. May magagawa ko ba doon ng loss? Well, or I mean, hindi, nasa theater owners na. Pangalawa, kaya siguro humihina yung ating pelikula, kumikita lang to the festival kasi masyado mataas yung presyo ng ticket. 500. Alam mo, hindi ako masyadong nanonood ng mga pelikula pero balita ko 400-500 pesos. Pero siyempre magkano lang minimum wage natin dito? 600. 700 plus. Metro Manila, kung bibili ka ng ticket, 500. Ano lang kakainin ng mga tao? Diba? So siguro we have to beg dun sa mga theater owners na sana babaan nila yung presyo ng ticket. Kanino po manggagaling yun? Pwede pong sa Senate or... Alam mo, hindi. LGU. Pangit naman siguro i-legislate pa natin yan. Siguro apat na kaming artista doon sa Senado. Madadagdagan pa next election. Darating si Senator Soto. So siguro pwede na siguro natin kausapin yung mga namamahala sa mga theater owners. Like siguro Schumart, Robinson. Kasi nung araw, uso pa yung standalone cinemas ngayon. O ngayon, nasa malls na lahat eh. Wala na tayo nakikita ng standalone. So we are at their mercy. And with the ratings are going, naiisip nyo rin po bang like next year mag-join? Ako? Opo, sa MMF. Magkaroon ng... Medyo matagal na yung last mo Gawa uli ng movie. Gawa ka ng pelikula. Mag-produce. Tanda na tayo. O-produce. Or mag-produce. Siguro pwede, ha? Hindi niyo po namin-miss. Namimiss, syempre. Tignan natin. Ano nangyari dun sa yung pinopropose ni na kayo? Ikaw, si Senator Bong, si Robin, Senator Lito. Expendables ba yan? Oo, parang gano'n. Ako, si Lito, si Bong, Si Robin. and sila, yung mga action stars. Wala, hindi na tuloy. Bakit kayo? Bakit po kayo? Wala. Si Secret. Coco nga daw dapat director. Secret. Secret. I don't think so. Secret din. Ay, Sen, controversial yung pahayag mo tungkol sa BMX. Yun na. Talagang marami nag-react. Viva Max. Oo, Viva Max. It is also